Ngayon po tayong lahat at salubungin po natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Ngayon po, simulan po natin ang ating Sunday morning. Kantahan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Mark 10:27, Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Amen? Amen! Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
For today's message, ang pag-uusapan po natin ngayon, it is a continuation ng message po last Sunday. Kasi last Sunday, ang pinag-usapan natin, ready to respond. Actually, part 1 po yun. Ngayon, part 2. Yung last Sunday, it was a preparation of our character. Paghahanda ng ating katauhan. Kasi yung text natin, sabi ng 1 Corinthians 16:13-14, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love. So to be ready to respond, para maging handa tayo sa ating pagtugon, ang sabi, be watchful. Huwag daw po tayong tutulog-tulog sa pansitan. Yung mga take home nung nakaraan, no? Okay lang magpansit. Huwag nang tutulog-tulog doon. No? Stand fast in faith. Ibig sabihin, manindigan tayo dun sa ating pananampalataya. And yung faith na yon, that is the gospel. Yung pinaniniwalaan nating mabuting balita ng salita ng Diyos. Dahil sa gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, sa gayon sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung panghahawakan natin, yung buhay na walang hanggan na yun, at hindi sa impyerno yun. Sa langit yun, walang init doon. No? So, we have to stand firm on that faith. Ano pang sabi? Act like men. Yung act like men, ang point doon, be matured. Diba? Grow up. Hindi na tayo parang mga bata. Bakit? Ano sabi sa mga bata doon? Yung mga bata, matampuhin, gantihan ng gantihan, pag nag-aaway-away. Di ba? Hindi na tama na yan. Hindi na tayo mga bata. Tatanda na natin eh. So, act like men. Not like children. Yan ang challenge sa atin. Grow up. Be strengthened. Kailangan daw magpalakas tayo o lumakas tayo so that we will be able to overcome the flesh. Mapagtatagumpayan po natin yung laman. Ano ibig sabihin nun? Magkakaroon ng transformation sa buhay natin. Kung dati ganyan tayo, ngayon ganito na. Kung dati ay meron tayong ibang pananaw o ipamumuhay natin, yung sistema natin, ngayon hindi, iba na. Kasi lumalakas, we're able to overcome. No? The flesh, merong transformation, merong new life. And of course, we were taught to be loving. Big words, ika nga, habi na nakaraan. No? Let all that you do be done in love. And at the end, we were told of the two very important things that the church need. Dalawang bagay daw na kailangan ng church. First is sound doctrine. Yung tama at naaayon sa Biblia ang panipray for them para alam kung paano ipag-pray. And then yung ating mga inclinations, yung mga leanings natin, yung mga beliefs natin. Dami sa atin naniniwala pa rin sa mga swerte. So, we need to encourage and to teach sound doctrine. Yung mga tama at naaayon sa Biblia ang mga paniniwala. And after nung sound doctrine, ano pa yung kailangan natin? Love. Pagmamahal. No? Bakit kailangan yung love? Ang sabi ni Jesus, this is the summary of all His commandments. Sabi, lahat ng sinulat, lahat ng kautusan na bumabagsak sa isa lang. Love the Lord and love your neighbor. Sabi nga ni Jesus dun sa mga disciples niya, sa John 13:35, sa pamamagitan nito, malalaman ng mga tao na followers ko kayo. If you love one another. People will know. Alam ng mga tao na followers ko kayo if you love one another. And then, merong sinabi si Paul sa Galatians. Sabi ni Paul sa Galatians 5:14-15, sabi, the entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Sabi ng verse 15, if you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Sa Tagalog, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagata na parang mga hayop, mauubos kayo.
So, two things that the church needs: sound doctrine and love. Pagsamahin ang dalawang ito, magkakaroon ng transformation sa church. Review lang yan. Tinuro yan sa atin ni Pastor Nes nung nakaraan. So, today we will continue to study very important lessons on how to respond to life situations. Paano ba tayo tutugon sa mga sitwasyon na hinaharap natin? But first, let me just first emphasize bakit mahalaga yon. Yung pinag-aaralan natin, yung being ready to respond. Meron pong nagsabi, sabi niya, you cannot control everything that happens to you. Hindi mo kontrolado yan. You cannot control everything that happens to you. You can only control the way you respond to what happens. Kaya mahalaga, paghahandaan natin at maging handa tayo kung paanong tutugon. Dahil maraming mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Maraming nangyayari na hindi natin kontrolado. Kahapon, merong training ng Vacation Bible School. All of a sudden, merong nagliliyab na linya dyan sa may Pure Gold. So, nawala ng kuryente yung malaking lugar dito. So, nag-uusap kami, paano gagawin natin? Itutuloy ba yung training? Ang init-init, grabe. So, how are we going to respond to those things that we cannot control? Halimbawa, nagdadrive ka, ang sarap-sarap mag-drive, no? Kasi malamig sa aircon yung sasakyan mo, tapos biglang may kumat sa'yo. How would you respond? Merong aksidenteng nangyari. Merong emergency. Something went wrong. How are you going to respond? Paano ka makakatugon? Naalala ko yung kwento, ilang beses ko nang nakita ito, siguro parang ang dami na nagre-repost nito sa Facebook. Meron daw isang lalaki, umiinom ng kape, nasagi siya nung tao. At tapos nung masagi siya, natapon yung kape, natapunan ng kape yung damit niya. Sabi niya, may nagtanong, bakit natapunan ng kape yung damit? Sabi, kasi nasagi siya kasi nabangga siya. Sabi nung kausap niya, hindi. Kaya natapunan ng kape yung damit kasi kape yung iniinom niya. Kung tubig yung iniinom niya, matatapunan siya ng tubig. Kung soft drinks yung iniinom niya, matatapunan siya ng soft drinks. Kaya ang sabi, anong laman ng cup mo? Kung ano yung laman ng cup mo, yan yung matatapon sa'yo. Yung lesson doon sabi, anong laman ng heart mo? Pag nasagi ka, yung laman ng heart mo, sasambulat yan. Kung kape yan, di kape. Kung dark yan, dark yung lalabas, nasagi ka eh. Pero kung malinis yan, malinis din. What's in your cup? What's in your heart? Yun yung nagiging response. Yun yung nagiging tugon. Doon sa mga unexpected, doon sa mga beyond our control na nangyayari sa buhay natin. Let's go back to our text, yung binasa natin kanina in Acts chapter 12. In Acts 12, basahin muna natin yung verses 1 to 4. Sabi, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the Feast of Unleavened Bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Background nito pong binasa natin. And taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. During this time, some prophet came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. The disciples, as each one was able, decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. This they did, sending their gift to the elders by Barnabas and Saul. So ano yung time na yon? Sabi nung verse 1, it was about this time. Ano yung time na yon? Si Paul at si Barnabas
nasa Antioch. At sa Antioch, sabi, doon unang tinawag na Christians, yung mga believers ni Jesus. Habang nasa Antioch sila, merong mga prophets from Jerusalem na dumating. At ang sabi nung isa sa mga prophets, si Agabus, sabi niya, there will be a famine. Magkakaroon ng matinding taggutom in the entire Roman world. Sa lahat ng nasasakupan ng Roma, magkakaroon ng taggutom. So nung malaman nila na magkakaroon ng taggutom, ang ginawa ng mga disciples, ang ginawa ng mga Christians sa Antioch, sabi nung chapter 11, the disciples at Antioch, they decided na magpapadala sila ng tulong. Ibig sabihin, nangalap siguro sila, may collection, ano yung mga ikokontribute ng mga tao. And then, nung makuha nila, sabi, they decided, ipapadala nila yung tulong, yung support na yon, doon sa mga Christians na nasa Judea. Ipapadala nila doon. Yun yung sabi ng verse 11. Meanwhile, in Judea, dun sa Judea, kung saan ipapadala yung tulong, andun si Herod. Andun si Herod, yung hari. Si Herod was a Roman-appointed king of Judea. Hindi siya Hudyo, Romano siya. At siya yung inappoint na maging hari dun sa Judea. Ang ginawa ni Herod, nung time na yon, kung saan nagpapadala ng tulong yung mga nasa Antioch para sa mga nasa Judea dahil meron ng taggutom, ang ginawa naman ni Herod, ewan ko ba, sa gitna ng taggutom, imbis na tulungan yung mga tao dahil siya yung hari, ang ginawa niya, si James at si John. At si James at si John, magkapatid. So, kung i-imagine natin, very close itong tatlong ito. Magkakaibigan yan. And then magkapatid pa si James at si John. And then ang ginawa ni Herod, si James, sabi niya, was put to death by the sword. Alam niyo, pag sinabing was put to death by the sword, ang ibig sabihin po nun, pinugutan ng ulo. Pinugutan ng ulo. Taggutom. Walang makain mga tao. Nagpapadala ng tulong yung mga nasa Antioch papunta sa mga disciples na nasa Judea. Sa Judea, nandun si Herod, pinakulong niya yung mga Christians, nakita niya, oy, si James, isa sa mga leaders to, isa sa mga first-hand witnesses sa the Lord Jesus Christ, at kinikilalang tagapangunan ng mga Christians. O sige, pugutan ng ulo yan. Nung pugutan ng ulo si James, ang mababasa natin doon, sabi, the death of James pleased the Jews. Natuwa yung mga Hudyo, nung patayin si Santiago, nung patayin si James. Imagine yung mga Jews, mga kababayan ni James to. Kababayan nila. And sila yung mga wini-witnessan, sinuturuan, sinishare ni James. Si Herod, Roman. Hindi nila kababayan. In fact, kalaban nga itong si Herod Kalaban to, Romano to, yan yung nananakop sa kanila at nagpapahirap sa kanila Pero yung ginawa ni Herod na patayin si James, ikinatuwa pa nila. Sabi doon, this pleased the Jews. Hindi natin malaman, nag-celebrate pa ba sila nung mamatay? Kalungkot minsan. Pagka merong nabalitang, merong hindi magandang nangyari doon sa isang tao, may mga tao nagse-celebrate pa. Tuwang-tuwa pa sila. Buti nga. Bagay lang sa kanya yan. This pleased the Jews. Natuwa yung mga Hudyo. Nung malaman lang namatay si James. Now, imagine. Being managed by the disciples, and sa book of Acts, makikita natin dito, the disciples, yung mga pinapadala sa kanila, dinidistribute, malamang nagpi-feeding program sila dahil taggutom, walang makain yung mga tao, binibigay nila yung ng tulong ng mga tao. And then, wala naman siyang masamang ginagawa. Pinahuli, pinugutan ng ulo. Ano kayang epekto nun kay John? Ano kayang epekto nun kay Peter? Na matalik na kaibigan. And then, si Peter, sa base dun sa kwento, while grieving the death of his friend, Peter was also arrested. Hinuli din siya. And you know what? Yung binabasa natin, it was, pwede natin sabihin, an unexpected tragic situation. And it caught the early church by surprise. Nobody expected that. May expect mo ba na gumagawa ka ng mabuti?
huhulihin ka, papatayin ka, wala ka namang masamang ginagawa. Pwede mapapatanong tayo sa panahon natin sa ngayon, how are we going to respond to a tragic situation like that? Last Sunday, we were told about the importance of a sound doctrine. We need sound doctrine. Yung tama at naaayon sa Bibliang paniniwala to be able to respond to a tragic situation. So, tingnan natin, ano ba yung sound doctrine on tragedies, suffering, and death? Ano yung tamang paniniwala patungkol sa tragedy, patungkol sa paghihirap, patungkol sa kamatayan? Una, even the most faithful followers of the Lord are not exempted from suffering and death. Kahit yung pinakatapat, kahit yung pinakamasipag, walang exempted sa suffering and death. And with this, I tell you, it is not true. It is not a sound doctrine that if you will follow the Lord Jesus Christ, you will be exempted from all these tragedies. It's not true. Marami tayong naririnig, nangangaral. Na kay Kristo siya. Naglilingkod siya sa Panginoon. Hinuli pa lang, I'm sure nag-pray na yan eh. What happened to him? Hindi tayo exempted. Nobody's exempted. Hindi guarantee na pag na kay Kristo ka, ayos na ayos ang buhay mo. Hindi. Ang pangako ni Jesus Christ, kasama mo ko. Sasamahan kita. Sino? Meron ba? Meron. Baka naman inisip nyo lahat. Meron namatay na natural. Merong namatay sa katandaan. Pero pagkatapos niyang dumanas ng katakot-takot na pagdurusa, binuhusan nga siya ng kumukulong mantika. Nakasurvive siya dun . Umabot siyang katandaan. Pero we are not exempted. Kaya ako sinasabi ito sa inyo para maging ready kayo. Na pag dumating yung mga tragedies, dumating yung mga difficulties, yung mga sufferings, even death. Si James namatay. Si John namatayan. Dumarating talaga yan . Hindi ko alam kung bakit meron mga taong nangangaral ng ganon, pero marami sa kanila namatay na rin naman . Kasi kung totoo yung pinangaral na, sana hindi sila namatay. Sana hindi sila nagkasakit. Sana nakaligtas sila doon sa mga lahat ng yan na pwedeng dumating. No! Hindi kasi totoo yun. Ang tama, walang exempted. Dumarating talaga yan. Dumarating talaga yan. There are people who teach that it is always God's will. Ito lagi kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos palagi, He will deliver you from sickness, from tragedy, and from death. Dami nating kilala nangikasakit Mga faithful naman sa Lord yung mga yan, namatay din . They say yung deliverance from any trials, basta you claim it by faith. Pag hindi binigay sa iyo, mahina ang pananampalataya mo. Mahina ba pananampalataya ni James? I don't think so. Hindi po totoo yun. Even the faithful followers of the Lord are not exempted from suffering and death. Now, kung hindi tayo exempted, ito pangalawang gusto kong bigyang emphasis. Kung meron mang tragedy or suffering or death na dumatay, God does not love us less. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka mahal ng Diyos. Kasi dito sa kwento, merong nagtatanong, bakit si James namatay, si Peter hindi? Kasi yung sa kabuuan ng kwento, pag tinignan natin, at yun yung bibigyan natin pa si maya-maya, si Peter, nakalaya, tinulungan siya ng angel. Baka sasabihin mo, kasi si Peter, love na love ng Lord. Si James, hindi. No, hindi po totoo yun. Hindi po totoo. God does not love us less when tragedies happen in our lives. Hindi po totoong hindi tayo mahal ng Diyos o mas mahal ng Diyos itong ibang tao dahil meron tayong gano'n. Hindi po. Marami tayong tanong na hindi natin kayang sagutin o
hayaw nating tanggapin yung sagot. Kasi we're human beings. We're emotional people. We have emotions. Kasi ganun tayo magmahal eh. Mas mahal ko to kaysa sa kanya. Kaya ito tutulungan ko siya, hindi. Pero wag nating isipin na dahil ganun tayo, ganun din ang Diyos. Hindi siya ganun. Pwedeng tayo ganun. God loved James just as much as He loved Peter. Parehas lang yung pagmamahal ng Diyos. And let me tell you this, God loves you. God loves me just as much as He loved James. Kung gano'n niya kamahal si James, gano'n niya rin ako kamahal. Gano'n niya rin kayo kamahal. Gano'n niya rin kamahal si Peter. Pero pwedeng payagin ni Lord na merong iba-ibang mangyari sa ating lahat. Kahit pare-parehas yung pagmamahal niya sa atin. He allowed James to die. He allowed John to lose his brother. He allowed Peter to lose his friend. But He saved Peter. Ang tanong, bakit ganon? Kung sagutin ba ng Lord, maniniwala tayo? Tatanggapin ba natin? Walang in-offer na explanation. Walang in-offer na explanation. Perhaps, meron siyang tinuturo. Anong tinuturo niya? Walang exempted sa suffering. Anong tinuturo niya? I am sovereign. I am not answerable to you. Magagawa ko kung anong gusto ko. Anong tinuturo niya? Meron akong purpose sa lahat ng nangyayari. Meron nagsabi, sabi niya, we must always interpret our circumstances by God's love, not God's love by our circumstances. Ulitin ko, sabi, we must always interpret our circumstances by God's love, not God's love by our circumstances. Ibig sabihin, titingnan natin yung kalagayan natin base sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapatid, alam mo, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit gaano man katindi o ka-negative yung sitwasyon mo ngayon, maniwala ka merong mga tao nasa worse, mas mahirap na sitwasyon kaysa sa'yo. And God loves you so much kahit na nandyan ka sa ganyang sitwasyon na yan. Huwag mong sasabihin na porque naghihirap ka na, hindi ka mahal ng Diyos. Porque may problema ka na, iniwanan ka na ng Diyos. No, that is not true. God does not love us less when tragedies happen in our lives. Ano pa? We must see suffering. Dapat nating makita o dapat nating tingnan itong kahirapan, itong kamatayan from God's eternal perspective. Minsan, parang madaling sabihin kasi buhay ako o hindi naman ako namatayan. Anyway, si Daisy ngayon nasa Bataan, namatay yung uncle niya. At most probably by May 1, pupunta kami doon para makipag-living. Very, very close sa amin yun. Nung mamatay yung tatay niya, yun yung pumalit. No, kaya nandun siya ngayon. So, pwedeng hindi man ako namatay, hindi man ako namatayan. Kaya pwede kong sabihin na, alam niyo yung death, yung kamatayan, it's a door. Pinto yun eh. Pinto yan. And yung cause of death, yung dahilan, yung paraan kung paano siya namatay, it has no bearing. Kumbaga, hindi na mahalaga yan kung paano namatay. Ang pag-uusapan natin, yung death, yung kamatayan, pintuan yan. And that door, sa maniwala kayo o hindi, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, yung pintuan na yan, yan yung papasukin mo para pumunta ka sa langit. If we could just imagine, si James, pinugutan ng ulo, namatay. Pagpunta niya sa langit, winelcome siya ni Lord Jesus, binigyan ng crown, niyakap siya, sabi niya, welcome, my good and faithful servant. Come on, let's celebrate. Pinayagan ng Diyos na mauna si James na makarating doon sa kanyang kaharian. Kumbaga, again, ang perspective, hindi natin sa titingnan na, mas unang pinatay si James kaysa kay Peter, kaysa kay John.
Kundi ang perspective natin, mas unang pinauwi, kinuha ni Lord, ma-welcome niya. Kasi yung ibang mga disciples, they have to wait 30 years, 40 years, 50 years pa bago sila makarating sa langit. Bago nila maranasan yung ipinangangaral nilang langit. Si James nauna na. In-enjoy niya na yon. Nauna pa siya. So ang eternal perspective ng Diyos, di ba? Ang eternal perspective niya, hindi yung mawawala na siya dito, kundi pupunta na siya sa akin. I do hope and I pray sa marami sa atin na nakaranas na nawala ng mahal sa buhay, unti-unti man, gaano man ka, kumbaga, nasaktan man tayo nung magkaroon ng death, tragedy in the family, pero unti-unti nakikita natin na we see death from God's perspective. From God's perspective. Merong mga verses, sabi ng Psalm 116 verse 15, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Napaka-precious nun para sa Lord. Napakahalaga, and siguro, maano natin, while we are grieving, pagkang iniwanan tayo nung pumanaw, maybe ang lungkot-lungkot, we were broken-hearted, but as far as the Lord is concerned, He is very precious. Tatanggapin niya. As long as, sigurado natin sa langit pupunta. Ang malungkot niya namatay, pumunta sa impyerno. Ay, ang sakit. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin na natin, ligtas yung mga mahal natin sa buhay. Tanggapin si Jesus bilang kalampang ng tagapagligtas. Sabi ng Philippians 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Madalas nating nababanggit yan, nakukot pa yung mga verse na yan. Pero yung realidad niyan, ano yung realidad? Ano yung Tagalog niyan? Sabi, mabuhay kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Diba? Pagka ina-explain ko ngayon, ano ibig sabihin ng to die is gain? Ibig sabihin, pagkang namatay ka, panalo ka. Yun yung sinasabi ng verse. Pero hindi natin siya maintindihan from our limited perspective. Kinakailangan titingnan natin siya from the eternal perspective of God, na yung death is a gain, it is a benefit. Panalo siya. Pagka siya namatay, bakit? Pupunta na siya sa heaven. Minsan, parang ano na lang yan parang ginagawa natin, parang yung term, pakonsuelo. He's in a better place now. Pero parang hindi natin ganong nagagrasp. Pero yun ang totoo. He's in a better, in fact, hindi lang better, in the best place kung nandun siya sa presensya ng ating Diyos. Pero kung wala siya sa presensya ng Diyos, he is in the worst possible situation that a person could be in. Yung eternal perspective, to live is Christ, and to die is gain. We can respond to tragic situations by having sound doctrine, sound belief about tragedies, sufferings, and death. So, tuloy tayo dun sa verse natin in Acts chapter 12. Ang sabi ng verse 5, "So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him." Sabi sa Tagalog, at tinignan ko, sa Pinoy version sabi, kaya nakakulong lang si Pedro, pero hindi tumigil ang church sa pagpipray ng taimtim sa Diyos para sa kanya. So, ito yung tragic situation. Namatay si James. Si Peter, ikinulong. At sabi, Feast of Unleavened Bread. Yung Feast of Unleavened Bread, mga 7 days na kapistahan yan. At pagkatapos nun, merong Passover. Ang sabi ni Herod, ang desisyon niya, patatapusin niya muna yung Feast of Unleavened Bread, siguro mga 1 linggo, and then Passover, pagkatapos nun, saka siya magkakaroon ng public trial, at ang ine-expect doon sa public trial, execution din. Para kay So, mga ilang araw siya sa loob ng kulungan. Mga 1 week na doon sa loob ng kulungan. No? So, kaya sabi, nakakulong lang si Peter. At habang nakakulong si Peter, hindi tumigil ang church sa pagpipray ng taimtim sa Diyos para sa kanya. How did the church responded to the imprisonment of Peter? The church prayed earnestly.
Hindi sila tumigil sa pagpipray ng taimtim. Yung pong word na earnestly, tinignan ko, yung Greek word na ektenos, ang ibig sabihin, ang translate sa English, it could be earnestly, fervently, without let up. Without let up. Hindi tumitigil. Kumbaga, kung ikinulong si Peter during the Feast of Unleavened Bread, isang linggo yan, and then may Passover, pagkatapos nun, saka magkakaroon ng public trial. So yung buong linggo na yun, walang tigil, earnestly, fervently, without let up, tuloy-tuloy ang prayer ng church. Hindi sila, kumbaga, inilalaban. Hindi sila susuwain. No. Katulad din ni James, mamamatay din. So, hayaan na natin. No, kumbaga, talagang inilaban lang ng gusto yan. Buong linggo yan, fervently, without let up, walang tigil yan, walang humpay. Seryoso, taimtim, maalab na prayer. Lord, si Peter nakakulong. Without let up. And you know what? Sad to say, one of the most glaring weaknesses of the churches today is that we are not praying the way the early church prayed. Mang tanggapin, but I think we also belong to that. We as MCF. It's one of the most glaring weaknesses of our church. We are not praying the way the early church prayed. Totoo yan. Hindi tayo prayerful katulad ng early church. Pwede sabihin natin, prayerful naman, nagpipray naman. Meron din, oo. Pero hindi katulad ng early church. Ano ba yung ginawa ng early church? Sabi ng Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the breaking of the bread, to fellowship, and to prayer. Araw-araw yung kanilang gathering for prayer. There is prayerlessness in many churches. How many of us are involved in corporate gatherings for prayers? Baka sa personal prayer pa lang natin, hirap na tayo eh. Kumusta po ba ang prayer life natin? Are you spending unhurried time, yung hindi nagmamadali, praying? Alam niyo ba kung kumusta ang prayer life ng church? Kumusta ang prayer life ng church natin? Kumusta ang prayer life ng MCF? Involved ba kayo sa pagpipray sa maraming tao? Alam niyo ba yung prayer concern ng iba? Ilang tao pinagpipray mo? Ikaw lang? Pamilya mo? Well, there are many reasons why people are not attending prayer meetings. Maraming dahilan. Madalas we're too tired, pagod tayo. Trabaho eh. Traffic pa. Minsan kahit gusto natin dahil sa traffic, hindi tayo maabot. Maraming mga bagay. But marami, they just don't see the importance and relevance of going to church pag hindi Sunday. Yung church, Sunday lang yan. Meron ba tayong ganung mindset? Church pang linggo lang yan. Some, they just don't see the importance and relevance of it. Some are not concerned with praying for other people. Ako nga lang, ang dami ko nang pinagpipray. Sasama ko pa yung mga sa kanila. Yung iba, some have attended prayer meetings, kaya lang, they didn't even see the difference that it makes. Wala namang diferensya eh. Wala namang pagkakaiba kahit mag-prayer meeting ako. Ganun pa din, wala pa rin namang answered prayer. Para bang doon nakadepende sa pag-attend yung prayer. Hindi, sa holiness pa rin natin. Nakakabore kasi makinig ng mga testimony. Instead of glorifying the Lord, they are glorifying themselves. Nagpe-flex lang. Alam mo, ang dami nating maririnig. Bakit ayaw umattend sa prayer meeting? Pero sabi nga nung isang, madalas naman natin na auto, pagkang gusto talaga may paraan, pagkang ayaw may dahilan, at maraming gagawin dahilan. Sabi ni Pastor Paul Washer, sabi niya, one of the greatest attacks of the enemy is to make you busy. Gawin kanyang busy. To make you hurried, lagi nagmamadali. To make you noisy. To make you distracted. To
to fill the people of God and the church of God with so much noise and activity that there is no room for prayer. Punong-puno na yan. Dami ng ginagawa eh. So many activities, so many noises, and there's no room for prayer. Not even time for personal prayers. Lalong-lalo na yung magsasama-sama pa for prayer. There is no room for being alone with God. There is no room for silence. There's no room for meditation. Yun daw yung ginagawa ng kaaway to make us busy para wala tayong panahon, hindi tayo makapag-pray. Yung pong corporate prayer, yung sama-samang pananalangin, that is one of the strength of the early church. Kaya nila nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, kaya maraming himalang nangyayari sa kalagitnaan nila, kaya nararanasan nila yung paggawa ng Diyos sa kalagitnaan nila because of their consistent praying corporately. That was how they experienced the power of God working in their midst. Even in the Old Testament, alam nyo, natatandaan sa Old Testament yung kwento ni Esther. Papatayin na lahat ng Hudyo eh. Anong sabi ni Esther? Sige, ipunin mo na lahat. Mag-pray lahat. Pray and fasting. I will approach the king. Pero lahat ng Jews, they will pray. Nung time ni Jonah, gugunawin na ng Diyos yung Nineveh. Galit na galit ang Diyos dahil makasalanan sila eh. Kaya pinadala dun si Jonah para mangaral sa kanila eh. Pero galit na galit ang Diyos. Judgment na yung ibibigay sa kanila. But everybody prayed, from the king to the lowest. And they were forgiven. Yung sama-samang pananalangin, makapangyarihan po yan, the power of prayer. Sabi ni Pastor John MacArthur, John Wesley prayed, and revival came to England, sparing the nation the horrors of the French Revolution. Jonathan Edwards prayed and revival spread throughout the American colonies. Sabi niya, history has been changed time after time by prayer. History could be changed again if people will be on their knees in believing prayers. Even when times are bleak and the world scorns God, He still works through the prayers of His people. Friends, MCFers, I am challenging you. Come to our prayer gatherings. Balik tayo sa prayer. Balik tayo sa prayer. Sama-sama tayong manalangin. Prayercom, TGIF, Dasal at Pandesal. Maniwala kayo sa history. All revivals that happened in the past, lahat ng revival na nangyari in the past, they were all characterized by corporate prayers. Yung sama-samang pananalangin. Gathering in their homes, gathering at public places, gathering in churches, just to pray. Just to pray. That's how the church responded. They prayed. Going back to our text in verse 6, sabi, the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Eto na, nakakaisang linggo na si Pedro sa kulungan during the feast of unleavened bread. And then, eto na yung kasi sabi, after the Passover, pagkatapos ng Passover, ihaharap na siya sa trial. So sabi, the night before, so Passover day na yon. Ano ba yung Passover? No? Ano ba yung Passover? Alam po yung Passover o pista ng Pasko sa mga Israelites, ito yung panahon na inaalala nila, kaya Passover, inaalala nila yung Passover. Napakaganda ng time na yun. It was a reminder for Peter. Yung Passover, parang habang inaalala niya siguro na, sabi niya, well, the angel of death will pass over. Siguro naisip niya, hindi ako mamamatay. Hindi ako kayang patayin ni Herod. I just remember the Passover when the angel of death passed over. Lumagpas. Yun iniisip niya. So Peter was there, sabi, nakakadena siya, yung kadena niya naka-attach pa sa sundalo,
Doon sa bantay niya, merong mga sentries, and then, sentries yung mga bantay, and then anong ginagawa ni Peter? Peter was sleeping. Imagine niyo kung kayo kaya yon. Iniisip niyo, bukas, nakakulong ako ngayon, bukas, ihaharap ako sa trial. Most probably, katulad ni James, after trial, papatayin ako. Baka ito na yung huling gabi ko. Makakatulog ka kaya? Si Pedro, nakakadena, natutulog. He has peace. And he was not worried. He was not worried. He can sleep. He can sleep. Bukas, lalabas ako, may public trial, pwede mamatay. Sige, bukas na yun, tulog muna ako. Kaya niyong matulog sa ganun. He has peace. He was not worried. And alam nyo, Peter lived on. And he was able to share a very important lesson, a very strong principle na sinulat niya sa kanyang, nung magsulat siya sa kanyang epistle. Sabi niya sa 1 Peter 5:7. Sabi ni Peter, cast all your anxiety on Him because He cares for you. May anxiety si Peter. Ano anxiety niya? Bukas, pwedeng patayin na ako. Pero I will cast it on Him kasi alam ko, He cares for me. It was based on experience. It was based dun sa kanyang mga naranasan. Katulad nito, na kinabukasan, pwede siyang mamatay, pero sabi niya, sige, tutulog lang ako. Pinag-pray ko na yan eh. Nilagay ko na sa Lord yan eh. Whatever happens, it's the Lord's will. Kapatid, kaibigan, ano anxiety mo ngayon? Aminin natin, may anxieties tayo. Ano pinoproblema mo ngayon? Sinong may sakit? Kami, meron kaming may sakit. Matindi anxiety yun. Paghanap lang ng gamot, anxiety na eh. Sa inyo ba? Meron din? Yung threat nung kamatayan. Hindi, Pastor. Isa lang naman problema ko ngayon eh. Ngayon lang eh. Walang problema. Pera lang naman eh. Iba yung anxiety mo. Hindi ko lang alam kung saan ko kukunin yung pambayad ko sa... Anong anxiety mo ngayon? Ang sabi ni Peter, bahit sa kanyang naranasan, kaya niyang matulog kahit kinabukasan mamamatay siya. Because sabi niya, cast all your anxiety. Lahat ng alalahanin mo, lahat ng intindihin mo, lahat ng problema mo, bigay mo sa Kanya, pagkatiwala mo sa Kanya. Why? He cares for you. If Peter was convinced that God cares for him, that's why kaya niyang matulog ng mahimbing sa ganong sitwasyon. Siguro, kung tayo'y makukumbinsi rin, talagang maniniwala tayo that God cares for me. God cares for you. Totoo yun, totoo yun. God cares for you. God cares for me. Pwede mong ipagkatiwala sa Kanya lahat ng anxieties mo. You can sleep in the midst of those anxieties. Tatandaan niyo si Daniel nung hinagis dun sa Den of Lions? Buti pa siya, nakatulog yung hari, hindi. Andun yung mga lion sa paligid niya, sabi niya, itinikom po ng Diyos yung bibig ng mga leon. No? Facing the possibility of death. He can sleep. Natatandaan niyo yung mga kaibigan ni Daniel? Si Shadrach, si Meshach, Abednego. Ihahagi sila dun sa sa fiery furnace, di ba? Yung pugon na mainit. Sabi nila, mahal na haring Nebukadnezar, hindi po namin kailangang ipagtanggol yung sarili namin. Dahil alam namin
na yung Diyos namin, ililigtas kami dyan. Pero kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan sa ginawa mo na yan. Yun yung trust nila eh. Si Peter siguro, tinitingnan nila, sinapsychologize lang natin si Peter. Siguro iniisip niya, kung kalooban ng Lord mamatay ako bukas, di mamamatay ako, magkita kami ni James. Kung hindi kalooban ng Lord na mamatay ako bukas, may papagawa pa si Lord sa akin. Eh bukas pa naman yung mangyayari yan, di itulog ko na lang ngayon, alamin ko na lang bukas. Siguro ganun. Sana nga ganun lang kadali, no? Sana ganun na lang. No? But you know, again, ang sabi ni Peter, whatever anxiety you have, just cast your anxiety on Him because He cares for you. Siyang bahala. Hindi ko kaya, wala naman akong magagawa, hindi ko naman kayang kumawala dito. Pero, bahala na si Lord. Siya yung may gagawin. And then, yung pong sumunod na mga verses doon sa text natin, kung makikita natin. What happened next? It was an illustration of what God can do. Anong kayang gawin ng Diyos? So sabi ng kwento, mula verse 7, sabi, suddenly, habang natutulog si Pedro, suddenly, an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side, kinalabit sa gilid, and woke him up. Sabi niya, quick, get up, he said. And the chains fell. Ganito natin kanina, di ba? Chains are falling, di ba? Bumabagsak yung mga kadena, anumang kadena yan, di ba? The chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals, and Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Peter followed him out of the prison, so sinundan siya ni Peter, palabas dun sa kulungan. Wala siyang idea na yung ginagawa ng angel sa kanya totoo. Kasi alam niyo si Peter, madalas meron siyang vision. Acts chapter 12 to, yung Acts chapter 10, yung kanyang vision. Everything is under His sovereign power. Kaya niya. Baka mag-iisip naman ko, kaya niya pa naman palang iligtas si James. Ba't hindi niya ginawa kay James? Hindi, tapos na po tayo doon, lagpas na tayo doon. Diba? Basta meron na tayong tamang sound doctrine tungkol dyan. Diba? Kaya niya. Kaya niya. Then Peter came to himself and said, nung nandun na siya, nakalabas na siya, sabi niya, I said, now I know without a doubt that the Lord sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were anticipating. Alam po ninyo, ang napakasarap pakinggang testimony, yung pagka tayo sasabihin natin, now I know without a doubt, walang halong pagdududa, kayang gawin ng Diyos. Walang halong pagdududa, without a doubt. Walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Yun yung sabi ni Peter nung makalabas mo siya, now I know, based on my experience. Alam niyo, masarap pakinggan yung experiences ng iba, papaanong na ipapatotoo nila, yung kabutihan, kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa kanila. Pero ang mas masarap doon, yung ikaw mismo makakaranas at sasabihin mo, now I know. Naranasan ko. Without a doubt. Walang halong pagdududa. God cares for me and nothing's impossible for Him. Now I know it without a doubt because I experienced it. Yun yung sinasabi ni Peter. And when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Pagkatapos nung karanasan na yun ni Peter, saan siya pumunta? Sa prayer meeting. Prayer meeting. Where people are praying. Eh kung walang nagpe-prayer meeting nung time na yun, saan kaya siya pupunta? Nung pumunta siya dun sa prayer meeting, anong ginawa niya? Sabi ng verse 17, Peter motioned with his hand for them to be quiet and describe how the Lord had brought him out of prison. Nag-testimony siya. Nag-testify siya. Sabi niya, makinig kayo. And describe niya how the Lord had brought him out of prison. And then sabi niya, tell James and the brothers about this, he said, and then he left for another place. Ibang James na to yung sinasabi niya kasi yung isang James na matay na. Yung James na disciple na kasakapatid ni John na matay na. Yung sabi niya sa verse 17 na tell James, ibang James na to. Yung kapatid ni Jesus to.
yung nagsulat ng James na epistle sa Bible. So Peter testified of the Lord's goodness and power based on his own experience. He gave warning and instructions to the church, and then he left to continue what the Lord has told him to do. How should we respond to tragic situations? Paano tayo magre-respond sa mga sitwasyong ganito, sa mga tragic situations na ganito? Tatlong bagay. Summarize na natin. First, have a sound doctrine. Have a sound doctrine. Alamin mo kung ano ang tinuturo, kung anong sinasabi ng Diyos tungkol dyan sa karanasan mo. Have a sound doctrine. Second, pray with the church. Pray with the church. Katulad ng ginawa nung mga, ano yan. Of course, Peter was also praying, and then yung church was praying. No? Pray with the church. And third, cast all anxieties to God. Si Lord yung bahala. Wala akong magagawa dito, hindi ko kaya to. Pero si Lord, may magagawa siya. Kaya niyang gawin. This is how we will respond to the situations that we have. Whatever situation that is, anumang condition mo, anumang sitwasyon mo ngayon, kapatid, ganyan tayo tutugon. Yan yung tinuturo sa atin. Let's pray. Lord, we thank you for your goodness. Napakabuti mo, Panginoon. Walang duda sa isip namin, mahal nyo kami. And you care for us. And nothing's impossible for you. Lord, kami nagtitiwala sa inyo, sa aming kahinaan, palakasin po ninyo kami. Sa aming pagkukulang, kayo po ang siyang magtutuwid. Sa aming mga kasalanan, kayo magpapatawad. At kayong magtuturo at gagabay sa aming Panginoon para magawa namin yung dapat namin gawin. Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your love. We pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are and what you can do. And once they know you, they will love and serve